Magandang hapon po. Inimpound ang isang taxi at haharap sa LTO ang driver nito matapos mag-viral online dahil sa sobrang paniningil sa isang pasahero sa NAIA. Reklamo ng pasahero ang biyahe niya ay sa magkalapit na terminal lang pero mahigit 1,000 piso ang siningil sa kanya. Yan ang tinutukan ni Jonathan Andal. Exclusive. Kuya, tara naman. 1,000 na lang yan. Galing Terminal 2, papuntang Terminal 3, 1,260, ganon? Ano yan? Para na kami nagbiyahe ng probinsya. Viral ang video na ito ng pasahero na tinaga umano sa pasahe ng isang taxi driver sa NAIA. Mula NAIA Terminal 3 papuntang Terminal 2, ang siningil na pamasahe, 1,260 pesos. 1,000 na lang yan. Huwag naman, lugi tayo sa gasolina pabalik, ma'am. 1,1 na lang, sige 1,1. Di naman kami nag-ano, budol naman kayo. Hindi budol yan, pinaliwanag mo nga siya. Ano? Grabe naman kayo maningil. Terminal 3 to Terminal 2, 1 to. Grabe naman yan, kuya. Ano ba yung taxi mo, oh? Nakausap ko ang pasahero sa video. Nahanap daw nila ang driver sa labas ng airport. Hindi kami sumakay doon sa airport taxi kasi alam naming mahal. Kala ko may pwedeng matransferan papuntang Terminal 3 to Terminal 2. Eh wala kaming nakita, kaya nag-taxi kami. Ang usapan daw nila ng driver ay gagamitin ang metro. Sa video, makikitang imbis na sa metro, sa cellphone ng driver nakasulat ang pamasaheng 1,260 pesos. Wala kaming kontrata. Sabi niya metro, expect namin doon, hindi aabot ng 500. Bali ang nabayad namin doon, 1,145 kasama yung toll gate. Binayaran namin itong mamadalit, maiiwan ng airplane eh. Nang mapanood ni DOTR Secretary Vince Dizon ang video, talagang galit na galit ako nung nakita ko. No? Moto proprio, pinapadagan ko na ng show cause order yan. Pero sinabihan ko na yung LTFRB at LTO, i-revoke na yan. Pareho, lisensya ng driver tsaka yung prangkisa ng operator. ang taxi sa video pula at may pangalang Taxi Hub Transport. Nakausap ko ang nagpakilalang manager ng kumpanya sa numerong nakalagay sa kanilang Facebook page. Tukoy na raw nila kung sino ang taxi driver sa video. Kung mapatunayang namontrata, tatanggalin daw nila sa trabaho. Taxi Hub, wala naman kami binibigay na rate. Sinasabi namin lahat sa mga taxi drivers namin na bawal mangontrata. Meron na po kami nangyaring ganyan na sinabihan namin, tinanggal namin. Parati naka-updated yung sa metro namin. Hindi ako naniniwalang hindi alam ng operator yan. Malamang yan, ginagawa na ng matagal yan. So ito yung first time na nakakita ako ng actual video. Pero ang dami ng mga reports na ganyan. Pagka ginawa ni Gato ulit at kahit na iba pang mga taxi operator, yan din ang mangyayari sa kanila. Sabi ng kumpanya ng taxi, inimpound na ng LTO ang unit habang inaasahang pupunta bukas sa LTO ang driver at operator nito. Patuloy pa namin silang kinukunan ng pahayag. Huwag silang matatakot, i-video nila, padala nila kagad, itag nila ang DOTR at LTO, a-action na natin kagad. Ito lang paraan para matakot na itong mga to na matagal nang sinasamantala yung mga kababayan natin. Ang suggestion ko, gamitin na lang muna nila yung mga TNVS dyan para hindi sila maloloko. Ganon? Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sabi ng uploader, nakipag-ugnayan na sa kanya ang kumpanya ng taxi para maibalik ang sobra daw na kanyang ibinayad. Sa bisperas na pasukan ngayong school year 2025-2026, nasunugan ang isang high school sa Quezon City. Nalagasan po ito ng mga classroom at iba pang mga silid gaya ng library. At nakatutok doon live, si Von Aquino. Von? Pia, unang araw pa naman ang klase bukas pero natupok ang ikalawang palapag ng gusaling ito dito sa San Francisco High School sa Quezon City. Ay, buti na ilabas pa nila. Hindi po, marami pong tao sa loob eh. Nanlumo ang mga guro sa San Francisco High School sa Barangay Santo Cristo, Quezon City nang makita nila ang sunog sa isa nilang gusali. Nagbayanihan ang mga bombero at school staff sa paglalabas ng mga gamit mula sa nasusunog na gusali. Ayon sa Bureau of Fire Protection of BFP, mag-alas 11 ng umaga na magsimula ang sunog na umabot sa ikatlong alarma. 11:58 a.m. naapula ang sunog na iniimbestigahan pang sanhi. Ayon sa DepEd, 3 milyong pisong tinatayang danyos.
Nasunugan ng mga importanteng gamit ang mga guro na handa na sa pagbubukas ng klase. Ayon sa prinsipal ng paaralan, 20 silid ang nasunog. Bukod sa 11 classroom, natupok ang conference hall, library, journalism room, araling panlipunan at Filipino Center. Tuloy ang klase bukas pero sa covered court muna inimit ng mga guro ang 640 students na ang classroom ay nasa nasunog na gusali. Sa Martes, ililipat sila sa DepEd-A na isa sa mga gusali sa loob ng paaralan. Handa naman ang Department of Education at Quezon City LGU sa rehabilitasyon ng gusali. Ayon sa principal, bagamat hindi nasunog yung ilang silid dito sa ground floor, hindi pa rin nila ipapagamit sa mga estudyante itong buong building. Like yung Form 137 ko, naiwan pa dyan. Ang mga records yan. Siyempre parang back to zero eh. May mga libro, nasunog po yung mga libro at mabilis pong kumalat dahil po sa yung kisame ay gawa po sa kahoy din po at yung mga papel na nasa loob po ng mga classroom. Sabi po nung investigador, hindi daw po nila malaman kung baka po yung flooring ay mag-collapse dahil major po yung nasa taas. Kailangan din po namin pa-inspect po yung mga building. We are already insured naman po ng suporta sa rehabilitation ng building. Siyempre kung kaya pang ayusin at kung paano po aayusin. We will look for a space where they could temporarily use for now while repairing this facility for them. Pia, kinordonan na itong nasunog na gusali para matiyak na hindi ito mapapasok ng mga estudyante. Samantala, nagpadala naman ng tauhan ng Quezon City LGU para ma-assess yung mga damages at mapabilis ang rehabilitasyon nitong gusali. Pia? Maraming salamat, Von Aquino. Mahigit 27 milyong mag-aaral ang inaasahang papasok sa unang araw ng balik eskwela bukas. Pero may mga eskwelahan sa Bulacan at sa Sarangani na problema ang baha. Mula sa Kalumpit, Bulacan, nakatutok live si Katrina Son. Hanggang binti ang baha sa buong compound ng Frances Elementary School sa Barangay Frances sa Kalumpit, Bulacan. Dulot ng high tide at pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Kaya may inihandang tulay para sa pasukan bukas. Ano po yan high tide lang. Tapos naipon na rito sa ano. Lagi pong ganyan. Dahil sa baha, 5 silid-aralan ang inabandona na. Nakalubog kasi ito sa tubig. May ilang bagsak na ang kisame. Sa kabila ng baha, tuloy-tuloy ang school opening bukas at magsusuot na lang ng bota ang mga estudyante. Dahil din sa high tide, kaya bahari ng Doña Damiana de Leon Macam Memorial Elementary School sa Kalumpit, Bulacan. May mga tulay na bakal naman sa paligid ng paaralan. Ayan, binisita naman ako ng ulan. Napatakbo naman ang guro na si Fred Collado sa kanyang classroom sa Roberto E. Madayag Child Development Center sa Kiamba, Sarangani. Agad niyang itinaas sa mga kagamitan dahil kahit hindi pinasok ng tubig ang loob ng kanyang classroom, nagmistulan ng dagat ang paligid. Kapag tuloy-tuloy ang malakas na ulan, sigurado raw ang pagbaha sa paaralan. Sa Cebu, puspusan na rin ang pag-aayos sa mga silid-aralan sa Don Vicente Rama Memorial Elementary School. Ang problema, kulang ang mga upuan at lamesa. Pansamantala munang ginagamit ang mga lumang upuan, monoblock chairs at folding tables. Sinusubukan pa namin kuhanan ng pahayag ang DepEd. Para sa balik eskwela, halos 38,000 mga pulis ang ide-deploy ng PNP sa halos 46,000 na paaralan sa bansa. Magkakaroon din ng police assistance desks sa school premises. Pia, alas 2 naman ng hapon kanina nang muling tumaas ang baha dito sa Kalumpit, Bulacan. Ngunit inaasahan daw na mamayang gabi ay magsisimula na itong humupa. At yan na muna ang latest mula rito sa Kalumpit, Bulacan. Pia? Maraming salamat, Katrina Son.